Good day, learners. I'm your teacher, Van, and today we are going to measure angles using protractors. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang iyong protractor para makapag-measure ng mga angles. So una sa lahat, meron tayong iba't ibang klase or design ng protractor. Meron yung commonly used, which is this one. And then meron din tayo yung mga ganitong protractor, may butas sa gitna. Pero parehas lang po ang gamit nito because they have the same scales, they have the same measurements. So kahit alin man dito, pwede mong gamitin. Kung ang meron man sa'yo ito, parehas lang din po yan. So start na natin. So example number one, we have here a first angle. And remember, our angle is composed of two rays. Meron po tayong first ray and then the second ray. And then they meet at one intersection, which we call the vertex, yung atin pong endpoint. So using your protractor, meron kang makikita dito na 0. Dito po tayo magsisimula. Ito yung tinatawag nating baseline. So wag po tayong magkakamali na ang gamitin nating baseline is yung edge ng protractor, which is wrong. Ito po yung pinaka-baseline, hindi po yung edge. Okay? So let me show you. So make sure lang na yung vertex ng ating angle ay nakatapat sa ating middle or center of the protractor. At the same time, yung ating baseline ay nakatapat dito sa ating unang side. Ito na po yung tinatawag nating initial side. So pag meron tayong angle, meron tayong initial side, dito magsisimula yung ating pag-measure. And then meron tayong terminal side, dito po mag-i-end yung ating angle measurement. So again, tapat po natin ang protractor sa 0 for the baseline. And then dun po sa gitna, make sure na nakatapat sa center ng inyong protractor. Now, you are ready to measure. You are ready to measure the angle by using the scales here. Now, take note of the scales. Learners, meron tayong dalawa. So, the first one is what we call the inner scale. And then, itong nasa labas, ito po yung ating outer scale. So, alin po dito ang ating gagamitin? Kung ang ating initial side ay nandito sa right side, saan po tayo magsisimula? Of course, dito po tayo sa 0. Hindi po sa 180. So, ang gagamitin natin is yung inner scale. Yun po ang gagamitin natin sa pag-measure. So, from 0, and then tumapat ang terminal side sa 40. Therefore, the measurement of this angle is 40 degrees. Yan po ang measurement ng ating angle. So we may write the measurement of the angle. It's 40 degrees. Ito po yung kanyang angle. Okay? Next, let's have the second example. In the second example, we can see here na iba siya sa first example. Medyo mas maluwang yung angle. So let's see kung ano po yung measurement niya. So using your protractor again, ilapat lang po natin dito sa ating angle. Make sure po na nasa center ang vertex ng angle. And ang atin pong initial side ay nakatapat sa ating baseline. So from 0, ang gagamitin po ulit natin is yung inner scale. Hanapin po natin kung saan siya nakatapat. So from 0, ang ating terminal side ay nakatapat po dito sa gitna ng 110 and 120. As you can see, andito po siya. So ano po ang measurement nito? Wala naman pong number na nakasulat dyan. So of course, ano po ba ang gitna ng 110 at 120? It is 115. So the measurement of our angle is 115 degrees. So sulat po ulit natin. 115 degrees. Ito po yung ating angle. Yan. So kung i-describe po natin siya as compared sa atin pong first example, makikita natin na ang ating first example
ay isang tinatawag na acute angle at ito pong second example natin ay obtuse angle. Meaning, obtuse angle is greater than 90 degrees and acute angle is less than 90 degrees. Now, let's proceed po sa ating third example. Now, here in our third example, as you notice, ang ating initial side ay nandito na siya nakaharap sa left side. So, in our protractor, ano na po ang gagamitin natin? Should we use the inner scale or the outer scale? So, saan po ba tayo magsisimula ng pag-measure? So, ang ating initial side ay nandito, papunta sa ating terminal side. Therefore, ang gagamitin nating scale ay hindi na po yung nandito sa inner. Instead, yung nandito na sa outer. So, mag-i-start tayo from 0. And then, let's find out kung saan po siya tatapat. So, nandito po siya sa ayun po. Nandito siya sa gitna ng 60 and 65. Kung wala pong nakatapat na number at hindi siya gitna ng 60 and 70, bibilangin lang po natin yung number of lines. At dahil doon natin makikita kung ano yung exact measurement, the accurate measurement. So, we can just count 1, 2, 3, 4, meaning this is 64 degrees. Yan po. Ang ating angle measurement ay 64 degrees. Okay, so dito po sa ating fourth example, makikita po natin na the initial side is facing towards the left side. So again, in our protractor, what we are going to use is the outer scale instead of the inner scale. So make sure lang po na nakatapat ulit ang ating center doon sa gitna or sa vertex endpoint ng ating angle. And then ang ating baseline ay nakatapat sa ating initial side. So we can now measure. So start po tayo from 0. Mag-start tayo from 0. 0 hanggang dito po sa ating terminal side, which is medyo gitna ng 145 and 150. So, to get the accurate measurement, bibilangin lang natin yung mga lines po dito sa taas. So, nandito po siya sa 147 degrees. So, sulat lang po natin ang ating angle. It's 147 degrees. Yan. So, it's an obtuse angle. So, yun po. Ito po yung mga examples natin on how to measure angles using your protractor. So, thank you very much for watching. Kung meron kang natutunan sa video na ito, please click the subscribe button to support this channel para mas matulungan ulit kita sa mga susunod mo pang math lessons. Lagi mong tatandaan, ang math ay para sa lahat. At ako si Teacher Van, nagsasabing dito sa Math Isip, lamang ang nag-iisip. God bless and see you on the next video. Bye-bye.